Walang patit ang pagbuhos ng ulan sa buong Maynila. Simula pa kaninang umaga, madilim na ang kalangitan at patuloy ang pagiyak ng maulap. Lumilikha ang malalaking baha sa tapat ng aming maliit na bahay sa lungsod ng Quezon. Ang tunog ng ulan na humahampas sa yero ng aming bubong ay karaniwang nagbibigay ng payapang pakiramdam sa akin. Ngunit sa araw na ito, hindi ko maintindihan kung bakit tila may mabigat na bato na nakadagan sa aking dibdib. Sa gitna ng aming silit tulugan, nakabukas ng maluwang ang malaking itim na maleta ng aking asawang si Benji. Nakaluhot ako sa harap nito, maayos na tinutupi ang kanyang madamit, isinasalansan ang bawat isa ng may labis na pag-iingat. Ito na ang aking nakasanayan sa loob 10 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Tuwing aalis si Benji para sa kanyang tungkulin sa trabaho sa ibang probinsya, ako palagi ang sumisiguro na ang lahat ng kanyang pangangailangan ay kumpleto, mula sa kanyang mapanlop hanggang sa magamot na palagi niyang nakakalimutang inumin. Isabel, naisama mo ba ang asul na barong na binili natin sa Figan noong 1 taon? Tanong ni Benji. Naglalakat-lakat siya sa pagitan ng aming silid at banyo. Nakapulupot pa rin ang tuwalya sa kanyang baywang. Ang kanyang buhok ay basa pa at ang pamilyar na amoy ng kanyang panlalaking sabon ay pumuno sa buong silid. Tipit akong ngumiti. Inangat ang barong na kanyang tinutukoy bago ko ito ipinatong sa pinakaibabaw ng gadamit sa loop ng maleta. Opo, nandito na. Nilagay ko sa ibabaw para madali mong makuha kung sakaling may bigla ang pagpupulong pagdating mo ron. Tumigil si Benji sa harap ng malaking salamin ng aming kabinet, inayos ang kanyang buhok gamit ang mabilis at hindi pangkaraniwang galaw, mabuti naman. Napakalaking ang proyektong ito sa Cebu, Isabel, nakataya rito ang pangalan ng ating kumpanya. Kung magtatagumpay ito, baka bago matapos ang taon ay mabayaran na natin ng buo ang utang natin sa bahay na ito. Tumango ako, pinipilit na maramdaman ang kanyang pananabik. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos. Palagi kong ipinapanalangin ang kabutihan mo, ngunit napakatagal ng 15 araw. Bakit tila yata napakahaba ang tungkulin mo ngayon sa ibang lugar? May dumaang saglit na katahimikan bago sumagot si Benji. Tumalikot siya, umiwas sa aking mga mata, at ginawang abala ang sarili sa pagkuha ang kanyang relo sa ibabaw ng maliit na mesa. Ganyan talaga kapag malaki ang proyekto, Isabel. Napakaraming hinihingi ang aming mga kliyente. Maraming babaguhin pagdating sa mismong lugar. Kailangan kong siguraduhin na magiging maayos ang lahat. Alam mo naman kung gaano kahigpit ang amo ko. Tinitigan ko siya ng maigi. May kakaibang kaba at sigla na nakmumula sa kanya ngayon. Hindi lang ito basta kaba ng isang taong haharap sa malaking kliyente, may iba pa. Masyado niyang madalas na tinitingnan ang kanyang telepono na nakapatong sa ibabaw ng kama. Patuloy na umiilaw ang salamin nito, nagpapakita nga mensaheng sunod-sunod na pumapasok. Karaniwan, kapag nag-ayos siya para umalis, mas madalas siyang magreklamo tungkol sa matinding trapik patungo sa paliparan o kung gaano nakakatamat matulog sa ibang kama. Ngunit ngayon, mukhang labis ang kanyang pananabik, tila isang batang pupasok sa unang araw ng eskwela. Tinawag ko siya ng mahina. Lumingon siya, bahagyang nanlaki ang kanyang mamata, tila nagulat sa pagtawag ko. Maayos ba ang pakiramdam mo? Bakit parang kanina ka pa hindi mapakali? Tumawa si Benji. Ngunit ang kanyang tawa ay tila kulang sa tunog at hindi umabot sa kanyang nga mata. Lumapit siya sa akin, yumuko sa aking harapan, at hinawakan ang aking dalawang balikat. Medyo napapagod lang ang isip ko, mahal. Alam mo naman ang bigat ng trabaho. Huwag ka nang mag-alala rito sa bahay. Alagaan mo ang kalusugan mo. Kung may mangyari man, tumawag ka agad sa nanay mo para may kasama ka. Ang kanyang hawak ay mainit at pamilyar, ang kanyang tingin ay tila tapat. Agad na gumapang ang pakiusap ng konsensya sa aking puso. Bakit ba ako naghihinala sa sarili kong asawa? Si Benji ay isang mabuting lalaki. Sa loob ng 10 taon, palagi siyang nagtatrabaho ng mahigpit para sa amin. Hindi siya kailanman gumawang kalokohan. Palaging umuwi ng tama sa oras kung walang dagdag na trabaho. At ang kanyang buong sweldo ay palaging ibinibigay sa akin. Baka masyado lang akong nagiging sensitibo dahil sa madilim na panahong ito. Baka rin dahil sa labis kong pag-asa at kaba. Habang hinihintay ang paglipas ng maaraw upang masubukan kung ako ba ay nagdadalang tao, dahil ilang araw na akong hindi dinadalaw ng aking buwan ng daloy. Opo, kaya kong alagaan ang sarili ko. Mag-ingat ka rin doon. Huwag mong kalimutang kumain sa tamang oras, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang pisngi na bagong ahit. Hinalikan niya ang aking nunang napakatagal. Ang pinakamaganda kong asawa. Sige na, aalis na ako. Baka lalo pang lumala ang trapik papuntang paliparan kung magtatanghali pa. Hinati ko ang aking sarili sa pahatid sa kanya hanggang sa aming maliit na balkonahe.
Patuloy pa rin ang pagulan. Bagamat hindi na kasing lakas ng kanina, ang inupahang sasakyan ay naghihintay na sa labas ng aming tarangkahan. Ipinasok ni Benji ang kanyang maleta sa likuran ng sasakyan, pagkatapos ay lumingon muli upang kumawi. Paalam, mahal, sigaw niya. Mag-ingat ka, sagot ko. Tumayo ako sa balkonahe. Niyakap ang aking sariling katawan na nagsisimula ng manginig dahil sa malamig at basang hangin. Tiningnan ko ang sasakyan habang dahan-dahan itong lumalayo, nawawala sa likod ng kantong ang aming basang kalsada. May isang uring ng matinding kalungkutan na biglang yumakap sa akin nang tuluyan nang mawala sa aking paningin ang sinasakyan niya. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay muling bumalik, parang isang mahinang bulong sa likod ng aking isipan na nagsasabing may mali. May itinatago si Benji sa likod ng kanyang kaba at labis na pananabik kanina. Iniling ko ang aking ulo ng mariin, sinusubukang palayasin ang masasamang isipin. Hindi, Isabel. Huwag kang maging asawang punong ng walang batayang takot. Ang asawa mo ay lumalaban para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Magtiwala ka sa kanya tulad ng pagtitiwala mo sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang pagtitiwala ang pundasyon kasal, iyon ang palaging sinasabi ng aking ina nun, at pinili kong magtiwala. Pumasok akong muli sa loob ng bahay na biglang naging tila napakalaki at napakatahimik. Isinara ang pinto mula sa ulan na muling lumalakas sa labas. 5 araw na ang lumipas mula nang umalis si Benji. 5 araw na tila napakabagal at napakalungkot sa aming bahay. Ang ulan ay naging tapat na bisita ng lungsod tuwing hapon, na lalong nagpapalamig sa hangin sa loob ng bahay. Ang aming pag-usap ni Benji ay patuloy na nangyayari, bagaman tila matabang. Nagpapadala siya ng maikling mensahe sa umaga, nagrereklamo tungkol sa damingang mapagpupulong sa tanghali, at tumatawag sandali sa gabi bago matulog. Sinasabi niyang labis siyang pagod at nais ng magpahinga. Iniintindi ko siya, siyempre, ang pagtatrabaho sa ibang probinsya ay talagang nakakapagod. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa sala kasama ang isang mainit na tsaa na unti-unting naglalabas ng manipis na usok. Sa labas, muling nagdilim ang langit at ang tunog ng kulog ay mahinang naririnig. Nagpasya akong ayusin ang ilang mga buwan ng bayarin ng bahay. Karaniwan, si Benji ang gumagawa nito. Ngunit dahil wala siya, ako na ang gumawa ng hakbang upang suriin ang mga ito. Binuksan ko ang programa sa aking telepono na nakakonekta sa aming bangko. Mayroon kaming isang pinaksamang kuwenta na ginagamit para sa magastusin sa bahay at naipong pera, bukod sa aming mapansariling kuwenta para sa aming masweldo. Inilagay ko ang aking lihim na numero at hinintay ang pagbukas nito, na medyo matagal dahil sa mahinang signal na dulot ng masamang panahon. Nang bumukas ang unang pahina, agad na nahulog ang aking mamata sa huling halaga ng aming pera. Nangunot ang aking Ang halaga ay napakaliit kumpara sa huling pagkakatanda ko. Parang hindi pa naman natin nababayaran ang hulog sa sasakyan kahapon, bulong ko sa aking sarili. Dahil sa kuryosidad, pinindot ko ang bahagi na nagpapakita ng kasaysayan ng ginastos sa nakalipas na 5 araw. Tila tumigil sa pagtibok ang aking puso ng ilang sandali nang makita ko ang hanay ng manumero at pangalan ng establisimento na nakasulat sa salamin ng aking telepono. 11 ng umaga, nabawasan ng 25,000 piso. Marangyang bakasyunan sa Boracay. 7 gabi, nabawasan ng 15,000 piso. Mamahaling kainan sa tabing dagat, Boracay. Kinabukasan, 11 ng umaga, nabawasan ng 30,000 piso. Marangyang bakasyunan sa Boracay. 2 ng hapon, nabawasan ng 8,000 piso. Bahay aliwan sa tabing dagat, Boracay. Kumukurap-kurap ang aking mamata, sinisigurado na hindi ako mali sa aking nababasa. Boracay, hindi ba ang sabi ni Benji ay sa Cebu ang kanyang trabaho? Bakit may mga binayaran sa isang napakamahal na hotel sa Boracay? At ang halaga, ang mahalagang ito ay napakalaki para sa isang simpleng pagkain o pagtulog ng isang gabi para sa antas ng aming pamumuhay. Hindi ito magastusing sagot ng kumpanya. Kung kumpanya man ang magbabayad, karaniwang ginagamit ang kanilang sariling car o kaya ay ibabalik na lamang pagkatapos, hindi direktang kukunin sa aming sariling naipong pera. Nagsimulang manginig ang aking kamay. Ang tasang hawak ko ay umuga, natatapon ang kaunting saa sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang lamig ay gumapang mula sa dulo ng aking paa hanggang sa tuktok ng aking ulo. Ang aking isipan ay nagikot-ikot, pilit na nahahanap ng makatuwirang paliwanag. Ninakaw kaya ang cart ni Benji? Ngunit kung ninakaw ito, bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit nakatawag pa siya sa akin kagabi ng may napakapanatak na boses? Sinubukan kong tawagan si Benji sa telepono. Tumutunog ito ngunit walang sumasagot. Sinubukan ko ulit. Sa pagkakataong ito, direkta itong napunta sa mensaheng boses na nagsasabing ang numerong tinatawagan ay hindi maabot o nakapatay.
Unti-unting nilamon niyang pakataranta ang aking pakatao. Hindi ako pwedeng maupo lamang at maghintay. Kailangan ko niyang sagot. Ang kutob ko bilang asawa na pilit kong pinatahimik 5 araw na ang nakalipas ay sumisigaw na ngayon ng napakalakas. May maling nangyayari. Habang nanginginig pa rin ang mga kamay, binuksan ko ang isang programa sa internet kung saan nagbabahagi ng malarawan ang mga tao. Hindi ako ang uri ng tao na mahilig mag-imbestiga sa buhay ng iba sa internet, ngunit sa pagkakataong ito, wala akong ibang pagpipilian. Binuksan ko ang pahina ni Benji. Walang bagong larawan. Ang huling nakalagay doon ay ang larawan naming dalawa noong nakaraang Pasko. Pagkatapos, isang pangalan ang dumaan sa aking isipan, si Rosel, isang kasamahan ni Benji sa kanilang opisina sa Maynila. Isang babaeng nagtatrabaho na matalino, palaging maganda ang bihis, at medyo bata pa. Ilang beses nang nabanggit ni Benji ang pangalan niya sa kanyang makwento tungkol sa trabaho. Ang galing ni Rosel magpaliwanag kanina o kaya ay mabuti na lang nandiyan si Rosel para tulungan akong ayusin ang mga ulat. Ang tono ng kanyang boses ay palaging puno ng pahanga. Dati, inisip ko na ito ay simpleng paganga sa isang mahusay na katrabaho. Ngunit ngayon, hinanap ko ang pangalan ni Rosel. Nakasara ang kanyang pahina at hindi pwedeng makita ngamga hindi niya kaibigan. Inaasahan ko na ito. Ngunit hindi ako sumuko. Hinanap ko ang ibang makasamahan ni Benji sa opisina, umaasang may makikitang bakas. Nakita ko ang pahina ang isang nakababatang empleyado sa pangkat ni Benji, isang binata na napakaaktibo sa pag-akyat ng malarawan sa internet. Ang kanyang pahina ay bukas para sa lahat. Tiningnan ko ang malarawang naglalaho pagkatapos ng isang araw. Wala. Ngunit nang tingnan ko ang kanyang manakapirming larawan, nakita ko ang isang litrato na inilagay 3 araw na ang nakakaraan. Ito ay larawan ng kanilang buong pangkat sa opisina sa Maynila, maraming tao, na may nakasulat na, nagtatrabaho na naman ang labis. Laban lang ang pangkat kahit wala ang ating amo na si Ginoong Benji at binibining Rosel na nasa mahalagang tungkulin para sa bayan. Hinihintay namin ang pasalubong ninyo. Tungkulin para sa bayan. Kaya pala, kasama niya si Rosel. Ngunit bakit hindi kailanman sinabi ni Benji na alis siyang kasama si Rosel? Ang sabi niya ay kasama niya ang malalaking nag-ayos ng makinarya. Lalo pang bumilis ang paggalaw ang aking madaliri sa salamin ng telepono. Bumalik ako sa nakasarang pahina ni Rosel. Pinindot ko ang bahagi kung saan makikita ang mga larawang ipinasa ng ibang tao at nilagyan ng kanyang pangalan. Madalas na nakakalimutang itago ng magkatao ang bahaging ito. At doon ko ito nakita. Ang katotohanang humampas sa akin ng mas malakas pa kaysa sa kidlat sa labas. Isang larawan na inilagay ng isang bahay aliwan sa tabing dagat sa Boracay. Larawan ng napakagandang paglubog ng araw na may anino nga taong nag-enjoy sa musika at inumin sa kanang bahaging litrato. Bagamat medyo malabo dahil hindi sila ang pangunahing kinukuhanan ng kamera, nakita ko ang 2 hugis ng tao na kilalang kilala ko. Iyon ay si Benji, suot ang puting damit na binili ko noong 1 buwan. Nakabukas ang mabutones sa itaas, tumatawa ng malakas habang nakatinggala ang ulo. Sa tabi niya, nakaupo ang isang babae na may manipis na damit panlamig na nagpapakita ng kanyang likuran. Ang babaeng iyon ay inilapit ang kanyang katawan ng napakalapit kay Benji. Ang kanyang kamay ay nakapulupot ng may lambing sa braso ang aking asawa. Sa braso ang asawa ko. Kahit nakikita lang mula sa gilid, alam kong si Rosel iyon. Ang kanyang natatanging maikling buhok at ang kanyang tawa na tila naririnig ko mula mismo sa larawang iyon. Sa ibabang larawan, ang bahay aliwang iyon ay sumulat ng, "Napakagandang hapon sa aming lugar, salamat sa pagbisita." At ang nagpaguho ng aking buong mundo ay ang mga salitang nakasulat sa ibaba nito mula sa mga nakakita. Isang pahina na malamang ay pag-ari ng kaibigan ni Rosel ang sumulat. "Tingnan mo ang nagtatrabaho ng labis sa Boracay. Magpakasaya ka riyan Rosel kasama ang iyong gwapong amo. Mag-ingat at baka mangitim kayo sa araw." Nahulog ang telepono mula sa aking kamay patungo sa malambot na basahan sa lapak, lumihang ang isang mahinang tunog. Nakatitik ako ng walang laman ng mamata patungo sa bintana na basang-basang ang ulan. Ang malakas na tunog ngulog ay yumanik sa paligid. Tila kumakatawan sa sigaw na nakulong sa aking lalamunan. Nasa Boracay sila. Silang 2. Sa isang mamahaling hotel, kumakain ng isang romantikong hapunan. Habang ako rito sa Maynila, sa gitna ng lamig at ulan, nagbabantay sa aming bahay, ipinapanalangin ang kanyang kaligtasan, at nagtitiwala sa kanya ng buong puso. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay ngayon nakalatak ng malinaw sa aking harapan. Trabaho sa Cebu, malaking proyekto, mahigpit na kliyente, lahat iyon ay kasinungalingan. Ang tanging totoo ay ang pakawalangang pera sa aming bangko na umubos sa aming nanaipon at ang malabong larawan na nagpapatunay ng kanilang pagtataksil.
Hindi pa tumutulo ang aking maluha. Masyadong malalim ang sakit. Lumampas ito sa aking kakayahang umiyak. Hindi lang ito simpleng kalungkutan, ito ay lubos na pagkawasak. Ang 10 taong kasal ay nadurog sa loop lamang ng ilang segundo dahil sa isang mensahe mula sa bangko at isang larawan sa internet. At habang nakaupo ako roon, tila isang napakabilis na agos ng tubig na bumalik sa akin ang isang alaalang naganap 2 araw na ang nakakaraan. Miyerkules noon. Isang araw na sinabi ni Benji na mayroon siyang pinakamahalagang pagpupulong sa Cebu. Nasa kusina ako ng tanghaling iyon, sinusubukang magluto ng mainit na sinigang na baboy. Simula pa kaninang umaga, nakakaramdam na ako ng labis na pananakit sa aking tiyan. Ang sakit ay matalas at dumarating na parang alon. Noong una, inisip ko na baka nilalamigan lamang ako o epekto ang labis na pagod, ngunit ang pananakit ay naging hindi na matis habang tumatagal. Napilitan akong kumapit sa gilid ng mesa sa kusina upang hindi ako matumba. Biglang may naramdaman akong mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Hindi ito malamig na pawis. Nang yumuko ako, tila huminto sa pagtibok ang puso ko. Dugo. Sariwang dugo ang tumutulo. Binabasa ang aking pambahay na damit at dinudumihan ang mangga puting baldo sa ngang aming sahig. Agad na sumalakay ang matinding takot. Panginoon ko, ang anak ko, nangingini kong bulong. Ito ang una kong pagbubuntis pagkatapos ang 5 taong paghihintay ng may pag-asa at panalangin. 6 na linggo pa lamang ito, napakabata, napakabuhay. Gamit ang natitirang lakas, inabot ko ang telepono sa ibabawang mesa. Ang aking kaliwang kamay ay nakadiin sa aking tiyan. Tila umasang mapipigilan ko ang munting buhay doon na umalis. Ang aking nanginginig na kanang kamay ay tinawagan ang numero ni Benji. Pumasok ang tawag. Tumunok ito. Ngunit walang sumagot. Sinubukan ko ulit habang napapangiwi sa sakit na palala ng palala. Sagutin mo, mahal. Parang awa mo na, daing ko. Ang maluwa ay naksimulang humalo sa pawis sa aking mukha. Wala pa ring sagot. Lumipat ako sa pagpapadala ng mensahe gamit ang mga daliring madulas dahil sa pawis. Sumulat ako ng pinakamabilis na kaya ko. Mahal, tulungan mo ako. Dinudugo ako. Sobrang sakit. Parang awa mo na. 1 minuto ang lumipas na tila 1 buong oras. Hindi pa rin niya binabasa. Bumalik na naman ang sakit. Sa pagkakataong ito, mas malakas, napilitan akong bumaksak sa malamig na sahig ng kusina. Ang aking kamalayan ay nagsisimula nang mawala at bumalik. Kailangan kong tulong. Kailangan ko ang asawa ko. Tumunog ang aking telepono. Sagot mula kay Benji. Umusbong ang pag-asa sa aking dibdib. Binuksan ko ito ng may matinding hirap. May mahalagang pagpupulong kasama ang kliyente. Isabel, huwag mo muna akong abalahin ngayon. Tatawag ako kapag tapos na. Naging madilim ang buong mundo ko. Hindi lang dahil sa sakit sa katawan na aking nararamdaman, kundi dahil sa sakit sa puso na higit na mas nakakapaso. Huwag mo muna akong abalahin, sabi niya. Sa oras na ako at ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay, hindi ko na kayang sumagot pa. Gamit ang aking huling malay, pinindot ko ang numero ng kapitbahay namin. Pagkatapos niyon, ang lahat ay naging malabo. Ang tunog ng sasakyang pang-emerhensya, ang nakakasilaw na ilaw gagamutan, at ang salitang doktor. Paano ko ngayon haharapin ang asawang dumating galing sa panloloko habang dala ko ang impormasyong pumapatay sa akin araw-araw? Ano ang mangyayari sa gabi ng kanyang pag-uwi? Ang nga araw na sumunod ay parang isang mahabang panaginip na wala akong magawa kundi panorin ang sarili kong nagdurusa. Pagkatapos ng nangyari sa kusina, nagising ako sa isang malamig na silit ng pagamutan. Wala na ang sakit sa aking sinapupunan, ngunit pinalitan itong isang uringang pamamanhit na tila umabot hanggang sa aking kaluluwa. Ang muhangang manggagamot na nagpaliwanag sa akin na hindi na nila naisalba ang aking anak ay mananatiling nakaukit sa aking isipan habang ako ay nabubuhay. Nang magasandaling iyon, tiningnan ko ang aking telepono. Wala pa ring tawag mula sa aking asawa. Ang huling mensahe niya ay ang nakakapasong masalita na huwag ko muna siyang abalahin dahil sa isang mahalagang pagpupulong. Isang pagpupulong habang hawak ang isang malamig na inumin sa dalampasigan ng Boracay kasama ang kanyang kalaguyo. Ngayon, nandito ako, nakatayo sa aming sala, hinihintay ang kanyang pag-uwi. 2 araw na akong nakalabas mula sa pagamutan, sa tulong ng aking nakababatang kapatid na umuwi pa mula sa probinsya ng Laguna upang alagaan ako sandali. Hindi ko pa sinasabi kay Benji ang tungkol sa pagkawalang aming anak. Gusto ko munang makita ang kanyang mukha. Gusto kong makita kung gaano siya kagaling makunwari sa aking harapan. Pasado 5:00 ng hapon nang tumigil ang isang inupahang sasakyan sa tapat ang aming tarangkahan.
Ang kalangitan ng Maynila ay nananatiling madilim at nagbabadya ng panibagong ulan, tila nakikiramay sa nagluluksa kong puso. Bumaba si Benji bitbit ang kanyang malaking maleta. Iba ang kanyang anyo ngayon. Ang kanyang balat ay mas matingkat at suno sa araw, isang napakalinaw na palatandaan para sa isang taong nagsabing ginugol ang 15 araw sa loop ng malamig na silit pulungan sa Cebu. Sinalubong ko siya sa may pintuan. Ang aming bahay ay malinis at maayos, mula sa kusina. Umaamoy ang mainit na sabaw ng sinigang na baboy. Ang kanyang paboritong pagkain na sinadya kong iluto. Hindi ito tanda ng aking pagmamahal. Ito ay bahagi ng isang malaking dulaan na inihanda ko para sa kanya. Nandito na ako, mahal, masayang bati ni Benji gamit ang isang boses na halatang pilit. Iniunat niya ang kanyang braso upang yakapin ako. Hinayaan ko siyang yakapin ako ng sandali. Ang aking buong katawan ay nanigas na parang isang estatwa. Ang amoy ng pabango ng isang babae ay bahagyang kumapit sa kanyang damit. Humalo sa amoy ng pawis mula sa kanyang paglalakbay. Nakakapagod ba ang bayahe mo? Tanong ko sa isang patak at walang emosyong boses habang dahan-dahang kumakawala sa kanyang pagkakayakap. Sobra, Isabel, napakainit sa Cebu. Tapos ang mga kliyente natin, talagang inubos ang lakas ko. Sunod-sunod ang aming mga pag-usap araw-araw. Reklamo niya habang inihuhulog ang kanyang mabigat na katawan sa aming malambot na upuan sa sala. Niluwagan niya ang butones ng kanyang damit at pinunasan ang pawis sa kanyang Aba, nagluto kang sinigang. Napakabango naman niyan. Alam mo talaga na gutom na ang asawa mo. Tinitigan ko siya ng maigi. Tingnan mo ang lalaking ito. Napakabilis at napakadulas maghabing kasinungalingan na tila bawala siyang anumang dalang bigat sa kanyang dibdib. Walang kahit anong bakas ngang pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi man lang niya napansin kung bakit namumutla ang aking mukha o kung bakit tila bumagsak ang aking timbang at namamayat ako. Para sa kanya, isa lamang akong kasangkapan sa bahay na tapat na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Opo, kumain ka muna, pero may gusto sana akong itanong sa iyo sandali, sabi ko habang naupo sa tapat niya. Nakapatong ang dalawa kong kamay sa aking hita, kalmado at nakabang, tumitik si Benji sa akin. May dalang tipit ng ngiti habang kumukuha ng kaunting tinapay sa ibabaw ng mesa. Ano iyon, Isabel? Tungkol ba sa pasalubong? Huwag kang mag-alala, mayroon diyan sa maleta. Huminga ako ng malalim. Tinitipon ang lahat ng sakit, galit, at put sa aking puso upang bumuong ng isang matalim na katanungan. Tinitigan ko ang kanyang mata. Kinukulong ang kanyang paningin upang hindi siya makatakas. May alam ka ba tungkol sa kalagayan ni Rosel? Nabalitaan ko kasing may malubha siyang sakit. Panimula ko. Ang kamay ni Benji ay napapunta sana. Sa kanyang bibig ay biglang tumigil sa ere. Ang kanyang ngiti ay naglaho na parang bulang tinangay ang hangin. Mabilis na kumurap ang kanyang mga mata at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Rosel. Sinong Rosel? Yung kasama natin sa opisina. Utal niyang tanong. Ang tono ng kanyang boses ay biglang tumaas at nabasak. Oh, si Rosel, ang kasamahan mo sa trabaho. Ang babaeng naging asawang labas mo sa Boracay. Sagot ko gamit ang boses na kasing laming ng yelo. Idinidiin ang bawat salita upang bumaon ito sa kanyang kamalayan. Ang mukha ni Benji, na kanina lamang ay mapula dahil sa pagkakabilat sa araw, ay biglang nawalan ng kulay. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig ngunit walang anumang tunog na lumabas. Mukha siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto, ngunit puno ng pagkalito kung saan patungo ang aking mga salita. Nagpatuloy ako nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang lalaking ito na makaila. Narinig ko mula sa isa ninyong kasamahan na mayroon daw siyang maluba at nakakahawang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Nagpasuri ka na bang iyong dugo? Mahirap na. Alam mo naman, baka nahawaan ka dahil masyadong malapit ang naging pagpupulong ninyo. Ang kasinungalingang iyon ay isang pain lamang. Wala akong alam tungkol sa kalusugan ni Rosel. Ngunit may isang bagay akong alam na alam tungkol sa aking asawa. Si Benji ay may matinding takot sa makaramdaman. Ang pinakamalit na ubo ay madalas niyang ikinakabahala. Ang takot na iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan, at ginamit ko ito upang wasakin ang kanyang huwat na katapangan. Ang epekto ay mabilis at mapanira. Ang mukha ni Benji ay naging isang larawan ng matinding kilabot. Hindi na niya inisip kung paano ko nalaman ang tungkol sa kanyang panloloko. Ang kanyang isipan ay agad na nilamon ng takot tungkol sa isang nakamamatay na sakit na maaring sumisira sa kanyang katawan ng mismong oras na iyon. Ang manakapangingilabot na sakit ay naglaro sa kanyang utak na puno ng kaduwagan. Bigla siyang tumayo mula sa pagkakaupo, nabangga ang maliit na lalagyan ng tinapay na nahulog at kumalat sa sahig. Anong sakit? Huwag ka ngang magsalita ng ganyan, Isabel.
Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababali. Nagtatanong lang ako kung bakit ka natataranta. Sabi mo nga, hamak na kasamahan lang sa trabaho. May pakuti akong tanong habang gumuguhit ang isang mapait na ngiti sa aking labi. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nanginginay ang buo niyang katawan. Naglakat-lakat siya ng mabilis pabalik-balik na parang isang taong nawawala sa sariling katinuan. Pilit na hinihimas ang kanyang muha ng magaspang. Kailangan ko. Bibili lang ako ngamot sa labas. Masama ang pakiramdam ko. Kahit hindi ko na siya sagutin, mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang motorsiklo sa ibabaw ng kabinet at tumakbo palabas ng bahay na parang hinahabol na demonyo. Narinig ko ang malakas na pag-ugong ng makina ng motorsiklo, papalayo ng mabilis. Alam kong hindi siya pupunta sa tindahan upang bumili ng gamot. Tiyak na pupunta iyon sa pinakamalapit na paggamutan o laboratorio na bukas kahit gabi upang ipasuri ang kanyang dugo dahil sa kanyang matinding pakapraning. Gugugol na naman siya ang libo-libong piso ngayong gabi dahil sa kanyang sariling takot. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan ang pintuang iniwan niyang nakabukas. Hayaan mo siyang tumakbo. Hayaan mo siyang lamunin ng takot. Dahil kapag bumalik siya mamaya bitbit ang papel na nagpapatunay na wala siyang sakit at makaramdam ng panandaliang ginhawa, ang tunay na parusa ay nahihintay na sa kanya sa hapagkainan na ito, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang uri ng sakit sa balat o dugo. Ang katotohanan tungkol sa isang pamilyang winasak niya, mga naipong pera na inubos niya, at isang inosenteng bata na hindi na niya kailanman mayayakap dahil sa kanyang sariling kalupitan. Ang palabas sa gabing ito ay nagsisimula pa lamang. Bumalik ang katahimikan sa loob ng aming bahay, isang uringang katahimikan na nagdadala ng labis na kaba, tila ba kapayapaan bago tumama ang isang napakalakas na bagyo. Hindi ako nag-aksaya ng panahon, agad akong pumasok sa aming silid-tulugan. Mula sa pinakailalim ng aking taguan sa kabinet, kinuha ko ang isang pulang lalagyan ng namahahalagang papel. Ito ang lalagyan na magsisilbing hukay para kay Benji. Dinala ko ito sa kusina. Sa ibabaw mesa, patuloy pa ring umusok ang mainit na sinigang. Ang asim nito ay humalo sa hangin ngunit hindi nito mapawi ang pait sa aking lalamunan. Mayos na nakalagay ang kutsara at tinidor sa gilid ng plato, naghihintay sa taong hindi karapat-dapat kumain nito. Isa-isa kong inilabas ang mapapel mula sa pulang lalagyan. Sa kaliwang bahagi, inilapat ko ang talaan ng aming pera sa bangko na may mga linyang kinulayan kong matingkat na dilaw. Ang bawat linyang iyon ay katumbas ng halagang winaldas niya sa mga mamahaling kainan at inuman. Mayroon ding papel na nagpapatunay ang pagpapadala niya ang malaking halaga para pambayad sa isang inupahang tirahan sa isang sikat na lugar sa Maynila, na nakapangalan kay Rosel. Ang perang iyon ay inilaan sana namin pampayos ng aming tumutulong bubong, ngunit ginamit niya bilang pugat ng kanilang kalaswaan. Sa gitnang bahagi ng mesa, inilatag ko ang malilinaw na litrato, mga litratong nakuha ko mula sa mga kaibigan nila sa internet. Ang litrato ni Benji na nakatawa ng malawak suot ang damit panloop na pambabay. Ang litrato ang kanilang mga kamay na makahawak sa ibabawong isang mamahaling hapagkainan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang litrato sa boracay kung saan nakasandal ng buong lambing si Rosel sa kanyang balikat. At sa kanang bahagi ang mesa, inilagay ko ang huling piraso ang aking patibong. Ang sertipiko ang kamatayan ang aming anak na inilabas ang pagamutan. Nakasulat doon ang eksaktong oras ng aking pagdurugo at ang pagkawala ng sanggol sa aking sinapupunan. Isang oras na nagtugma sa oras ng kanyang pagbabayat ng mamahaling inumin sa dalampasigan. Ipinatong ko ang huling larawan ng aking walang lamang sinapupunan sa ibabaw ng manipis na papel. Nang maayos na ang lahat, umupo ako sa dulo ng mesa, sa silyang karaniwang inuupuan ng magabisita. Mula rito, kitang-kita ko ang buong ebidensya at ang walang lamang silya ni Benji sa kabilang dulo. Hinintay ko ang paglipas ang bawat segundo. Ang pagpatak ng oras sa orasan sa dingding ay sumasabay sa paktibok ng aking puso na lalong nagiging malamig at walang awa. Lumipas ang higit sa isang oras bago ko muling narinig ang ingay ng motorsiklo sa tapat ng bahay. Nga nagmamadaling yabag ang umakyat sa aming balkonahe. Bumukas ng pabigla ang pintuan sa unahan. Pumasok si Benji, humihingal at basang-basa ang pawis at ambon. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ang isang malaking ginhawa. Sa kanyang nanginginih na kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang nakatuping papel mula sa laboratorio. Isabel. Mahal ko. Sigaw niya habang nagmamadaling naglalakad patungo sa kusina. Nang makita niya akong nakaupo sa dulong ng mesa, mabilis siyang lumapit. Nagkamali kang narinig. Isabel, tiyangganan mo ito. Ibinagsak niya ang papel mula sa laboratorio sa ibabaw ng mesa, malapit sa kanyang malamig na platong ng sinigang. Wala akong sakit, nagpasuri akong ng dugo,
Malinis ang lahat ng resulta, walang anumang nakakahawang sakit. Saan mo ba narinig ang kasinungalingan na iyan tungkol kay Rosel? Paninira lamang iyon, asawa ko, wala akong sakit. Tumawa siya ng malakas, isang tawa na nagmumula sa labis na ginhawa matapos matakot ng husto. Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa sinabi mo. Nanginginig pa ang natuhot ko habang hinihintay ang resulta. Sa susunod, huwag ka namang naniniwala sa mawalang kwentang usap-usapan. Pinunasan ni Benji ang kanyang muka at hinila ang silya upang umupo. Napakalakas ng tibok ng puso ko. Gutom na ako dahil sa kaba. Masarap pa ba itong sinigang? Naputol ang kanyang pangungusap. Ang kanyang mga mata na kanina ay nakatutok sa kanyang sariling resulta ng dugo ay dahan-dahang napunta sa ibang mga bagay na nakakalat sa ibabaw ng hapagkainan. Noong una, tila hindi niya naunawaan ang maito. Ngunit nang mahagip ng kanyang paningin ang malinyang kinulayan ko ang dilaw sa talaan ng aming pera, bigla siyang nanigas. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang kusina. Narinig ko ang tunok ng paglunok ng kanyang laway na tila ba may bikik sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang gumapang ang kanyang nanginginig na kamay upang kunin ang papel mula sa bangko. Nanlaki ang kanyang mata habang binabasa ang bawat detalye ng nabawas na halaga, bawat pangalan ng mga mamahaling hotel at kainan. Bakit? Nagulat ka ba? Malamig kong tanong na bumasak sa katahimikan. Nagulat ka ba dahil ganyan pala kamahal ang magtrabaho sa Cebu? O nagulat ka dahil biglang napunta ang Cebu sa dalampasigan ng Boracay? Ibinaba ni Benji ang papel. Pilit siyang ngumiti ngunit nanginginig ang kanyang malabi. Isabel, kaya ko itong ipaliwanag. Ang mga kliyente, gusto nilang magpakasaya doon. Biglang lumipat ang lugar ng aming pagpupulong. Hindi ko na sinabi sa iyo dahil ayaw kong mag-alala ka sa mga nagastos. Ipapabalik ko rin ito sa opisina natin, pangga ko. Ganun ba? Tipid kong sagot. Ang opisina niyo rin ba ang nagutos na upahan mo ang isang mamahaling tirahan sa Maynila para kay Rosel sa loob ng isang buong taon? Gamit ang perang pinag-ipunan natin. At ang inyong mga kliyente, bahagya kong itinuro ang mga nakakalat na litrato. Ganyan na ba ngayon mag-asikaso ng kliyente? Kailangang nakayakap at makahawak kamay kayo habang nakatitig sa paglubok ng araw. Gumuho ang lahat ng pagtatanggol ni Benji. Wala na siyang lusot. Ibinaba niya ang kanyang ulo, tinakpan ang kanyang muha ng dalawang palat. Isabel, patawarin mo ako. Nakamali ako. Natukso lang ako. Isang mapait na tukso baka mo, putol ko sa kanya. Ang boses ko ay unti-unti nang nagtataas. Tumayo ako, nilampasan ang litrato at papel tungkol sa pera. Kinuha ko ang huling papel na nasa kanan at marahas ko itong ibinato sa kanyang harapan, tamang-tama sa ibabaw ng papel ng kanyang laboratorio. Basahin mo iyan, Benji. Basahin mo, sigaw ko. Tuluyan nang pumutok ang galit na kanina ko pa pinipigilan. Inangat ni Benji ang kanyang ulo, basa ang luha ang kanyang mata. Nanginginig ang kanyang kamay nang pulutin niya ang papel mula sa pagamutan. Binasa niya ito, at habang tinitingnan niya ang bahagi kung saan nakasulat ang sanhi ng aking paka-ospital, tila pinagsakluban siyang langit at lupa. Kapak nalaman niyang hindi lang pera at tiwala ang pinaslang niya noong araw na iyon. Mayroon pa bang natitirang katiting na pag-asa para sa aming dalawa? O ito na ang tuluyang magbabaon sa aming 10 taong pagsasama sa hukay ng walang hanggang put. Nakatitik si Benji sa manipis na puting papel na nakmula sa pagamutan. Dahan-dahan niyang binasa ang manakasulat dito. Noong una, tila hindi pa pinoprosesong kanyang utak ang mga salitang nakalimbag, ngunit nang umabot ang kanyang paningin sa linya kung saan nakasulat ang sanhi ng aking paka-ospital, nanlaki ang kanyang mata na tila nakakita ng isang nakapangingilabot na multo. Nawalan kang anak. Basak at paos na bulong ni Benji. Iniangat niya ang kanyang paningin at tinitigan ako ng may labis na hindi paniniwala. Buntis ka. Magkakaroon sana tayo ang anak. Magkakaroon sana. Malamig kong sagot. Nagsimulang mamuo ang maluha sa gilid ng aking mga mata. Ngunit pinigilan ko ang maito ng buong tapang. Magkakaroon sana tayo ng anak. Sa loob ng 6 na linggo. Nabuhay siya sa aking sinapupunan. Ngunit nawala siya. Nawala siya noong Miyerkules ng tanghali. Inilapit ko ang aking muha sa kanya, tinitigan ng tuwiran ang kanyang mata na ngayon ay punong-puno ang takot at pagsisisi. Natatandaan mo ba kung ano ang ginagawa mo noong Miyerkules ng tanghali? Subukan mong suriin muli ang talaan ng mga binayaran mo mula sa bangko, doon sa mamahaling inuman sa dalampasigan. Bumaling ang mata ni Benji sa oras na nakasulat sa talaan ng bangko, tuluyang gumuho ang kanyang mundo, isang matinding alon ng pagsisisi ang humampas sa kanyang pagkatao. Nang maoras na dinudugo ako sa sahig na ating kusina, nag-isa at namamatay sa takot, tinawagan kita ng paulit-ulit, nagsimulang manginig ang aking boses.
Nagpadala ako ng mensahe. Nagmakaawa ako ng tulong dahil mawawala na ang anak natin. At ano ang isinagot mo sa akin? May mahalagang pagpupulong. Huwag muna kitang aabalahin. Tinakpan ni Benji ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Nagsimulang yumanik ang kanyang nga balikat. Umalingaw ang kanyang malakas na pagikbi sa loob ng aming kusina. Panginoon ko, Isabel, hindi ko alam. Isinusumpa ko. Hindi ko alam. Talagang hindi mo alam. Dahil abala ka sa pagpapakasaya, sigaw ko. Mas pinili mo si Rosel kaysa sa buhaing sarili mong laman at dugo. Sabi mo kanina, malinis ang dugo mo at wala kang sakit. Mabuti naman, ngunit malinaw na ikaw ay isang mamamatay tao, Benji. Pinatay mo ang pagkakataon nating maging mga magulang. Isabel, maawa ka. Patawarin mo ako. Nadulas si Benji mula sa kanyang inupuan, lumuhod sa sahig at mahigpit na yumakap sa aking nga binti. Umiyak siya ng napakalakas. Tila isang batang inagawan ng pinakamahalagang bagay sa mundo. Nakamali ako, Isabel. Pangako, ayusin ko ang lahat ng ito. Hihiwalayan ko si Rosel ngayon din. Huwag mo akong iwan, Isabel. Nakikiusap ako. Tiningnan ko ang tuktok ng kanyang ulo nang walang anumang nararamdaman. Dati, siguradong lalambot ang puso ko kapag nakita ko siyang umiyak ng ganito. Dati, hahaplusin ko ang kanyang buhok at sasabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi ngayong gabi. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa aking puso nang maramdaman ko ang kanyang pagyakap. Buong lakas kong ipinadiyak ang aking mapaa, inalis ang kanyang mabraso hanggang sa siya ay mapasupsop sa malamig na sahig. Kainin mo ang sinigang na iyan, malamig kong utos. Itinuturo ang mangkok na ngayon ay nanigas na ang sabaw dahil sa lamig. Ubusin mo. Iyan ang huling pakain na iluluto ko para sa iyo bilang asawa mo. Pagkatapos nito, huwag ka nang umasa na dadapo pa ang mga kamay ko sa kusinang ito para pagsilbihan ka. Tumalikot ako. Iniwan siyang humahagulgol sa sahig ng aming kusina, napapalibutan ng nga patunay ng kanyang sariling nga kasalanan. Nang gabing iyon, natulog ako sa silid ng mapanauhin na may nakakandadong pinto. Alam kong tapos na ang kasal na ito, hindi lamang dahil sa kanyang pagtataksil, kundi dahil manhit na ang puso ko tuwing makikita ko ang kanyang mukha. Walang kapatawaran para sa ginawa niya habang ang anak ko ay nag-agaw buhay. Wala at hindi kailanman makakaroon. Ang masumunod na araw ay naging malabo. Sinubukan ni Benji ang lahat ng paraan upang humingi ng tawad. Nag-iwan siya niyang mga bulaklak, lumuhod sa harap niyang nakakandadong pinto tuwing umaga, at sinubukan pang tawagan ang aking ina sa probinsya. Mabuti na lamang at maaga kong napagbilinan ang aking ina na huwag sasagutin ang anumang tawag mula sa kanya. Binigyan ko siyang kabuwang katahimikan. Para sa akin, isa na lamang siyang ligaw na kaluluwa sa loob ng bahay na iyon. Nakikita ko siya, ngunit hindi ko na kinikilala ang kanyang pag-iral. Naging abala ako sa pag-alaga sa aking sarili at paghahanda para sa aking masusunod na hakbang. Ang una kong ginawa ay humanap ng kakampi. Alam kong hindi lamang ako ang biktima sa sitwasyong ito. Mayroon pang isang tao na nabubuhay sa kasinungalingang ginawa ng aming maasawa, ang asawa ni Rosel. Gamit ang malalim na paghahanap sa internet sa loob ng 2 gabi na wala akong tulog, natagpuan ko rin ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pangalan niya ay Dimas. Mula sa kanyang pahina na bihirang malagyan ng mabagong larawan, nalaman kong isa siyang guro sa isang pampublikong paaralang elementarya sa Maynila. Simpleng tao lamang siya base sa kanyang mga larawan. Mukha siyang isang mabuting ama na mahilig mamingwit ng isda tuwing walang pasok. Napakalaki niya. Pakakaiba niya kay Rosel na palaging magarbo at mahilig sa mga mamahaling bagay. Nagpadala ako ng isang lihim na mensahe sa kanya, maikli, malinaw, at nagdadala ang babala. Magandang hapon, Ginoong Dimas. Ako po si Isabel, asawa ni Benji, ang kasamahan ng asawa ninyong si Rosel sa opisina. Mayroon po tayong napakahalagang bagay na dapat pag-usapan tungkol sa ating mga pamilya. Hindi po ito tungkol sa kanilang trabaho, kundi tungkol sa tunay na nangyari sa Boracay noong nakaraang linggo. Sumagot siya pakalipas ang 5 minuto. Saan tayo maaring makita? Napakasunduan naming makita sa isang lumang kapihan sa Quiapo, malapit sa simbahan. Tahimik ang lugar na iyon, malayo sa ingay-ngam nga kabataan at medyo tago. Napakaangkop na lugar upang pag-usapan ang pagkawasak ng aming nga tahanan. Dumating ako ng maaga, umorder ng itim na kape na walang asukal, kasing pait ng aking nararamdaman. Pagkalipas ng 15 minuto, isang lalaki ang pumasok na may pag-alinlangan sa mahakbang. Nakasuot siya ng isang lumang barong na kupas na ang kulay, itim na pantalon na yari sa tela, at may dalang isang lumang bag na gawa sa murang balat na tuklap-tuklap na sa ilang bahagi. Bakas ang labis na pagod sa kanyang mukha,
at may makapal na pangingitim sa ilalim ng kanyang mamata. Siya si Dimas. Kumawi ako sa kanya. Lumapit siya, ngumiti ng alanganin at naupo sa aking harapan. Ginang Isabel, magalang niyang tanong. Ang boses niya ay malambot ngunit may bahagyang panginginig. Tawagin na lamang ninyo akong Isabel, sagot ko. Salamat at pinaunlakan ninyo ang aking paanyaya. Sige, tawagin mo na rin akong Dimas. Hindi ako mapakali simula nang mabasa ko ang mensahe mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Diretsong tanong niya habang mahigpit na pinipisil ang hawakan ng kanyang bag. Muha siyang isang taong alam na ang kasagutan ngunit umaasang nakakamali lamang siya ng kutob. Hindi ko na pinatagal ang pag-usap. Inilabas ko ang kulay kapeng sobre na aking dala. Naglalaman ito ng gakopya ng parehong mapatunay na ipinakita ko kay Benji. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ko lamang ang mga litratong malinaw na nagpapakita kay Rosel. Dimas, ano ang sinabi sa iyo ni Rosel tungkol sa kanyang pag-alis sa loob ng 15 araw? Tanong ko habang inilalapak ang sobre sa ibabaw ng mesa, hindi pa ito binubuksan. Lumunok si Dimas ang lawi. Ang sabi niya, mayroon daw silang paksasanay para sa namumuno ng kumpanya dun sa Tagaytay. Mahirap daw ang pagkuha ng signal dun kaya baka hindi siya madalas makatawag, naniwala naman ako. Talaga namang napakasipak ni Rosel pagdating sa kanyang trabaho at pangarap. Ngumiti ako ng mapait. Tagaytay. Napakalapit naman yata. Dahan-dahan kong inilabas ang malitrato mula sa sobre. Ang litrato ni Rosel na nakasuot ng napakanipis na damit panlangoy sa bahay aliwan. Ang litrato nilang dalawa ni Benji na kumakain ng romantikong hapunan. Ang litrato ng kanilang pagpasok sa isang mamahaling hotel. Tinitigan ni Dimas ang malitrato ng isa-isa. Iba ang kanyang naging reaksyon kumpara kay Benji. Kung si Benji ay nataranta at nahanap ng palusot, si Dimas ay nawasak ng walang anumang ingay. Bumaksak ang kanyang mga balikat. Ang kanyang pagod na muka ay tila tumanda ang 10 taon sa loob lamang ay ilang segundo. Kinuha niya ang litrato ni Rosel na tumatawa ng napakalakas habang may hawak na mamahaling inumin, isang uri ng pagtawa na marahil ay bihira niyang makita sa kanilang sariling tahanan. Kaya pala ito ang kanyang pagsasanay. Halos hindi na lumabas ang boses sa kanyang lalamunan dahil sa tindi engge pagigpit. Nasa Boracay sila, Dimas. Sa loob ng 15 araw, ang asawa ko at ang asawa mo ay magkasama. Umupa rin sila ng isang mamahaling bahay sa Maynila upang doon makita kapag nandito sila. Ang perang pambayad doon ay galing sa naipon namin asawa ko. Paliwanag ko, pinipilit na maging matatak kahit nakikita kong ang pagkawasak ng lalaking nasa aking harapan ay muling nagpapadugo sa sarili kong sugat. Tumulo ang luha mula sa mamata ni Dimas, bumaksak sa litratong hawak niya. Hindi siya humagulgol, tahimik lamang siyang umiyak. Isa lamang akong guro. Isabel. Maliit lang ang sweldo ko. Madalas magreklamo si Rosel na hindi ko siya may bili ng mga magagandang bagay. Alam kong nahihiya siya na ako ang naging asawa niya. Ngunit hindi ko inakala na magagawa niya ito sa amin. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang isang lumang panyo. 2 ang anak namin, Isabel. Ang bunso ay nag-uumpisa pa lamang pumasok sa eskwela. Gabi-gabi niyang hinahanap kung kailan uwi ang nanay niya mula sa Tagaytay. Sinasabi ko sa kanya na nag-aral lang ang nanay para mas maging matalino at makabili ng maraming laruan. Tila piniga ang aking puso. Napakasamang matao. Iniwan nila ang 2 maliliit na bata para lamang magpakasaya sa dalampasigan, habang ako naman ay nawalan ng anak na hindi man lamang nakita ang liwanag ng mundo dahil sa kanilang kapusukan. Dimas, tawag ko, pinalakas ko ang aking boses. Sumandal ako paharap, tinitigan ang kanyang mamatang puno ang luha. Hindi tayo pwedeng manahimik na lamang. Niyapakan nila ang ating pagkatao. Tinalikuran nila ang kanilang pamilya para lamang sa kanilang pansariling kaligayahan. Papayak ka ba na ganituhin na lamang nila tayo? Mahinang umiling si Dimas, ngunit may nakita akong kislap ng galit na nagsisimulang mabuo sa kanyang mapagot na mata. Hindi, Isabel. Mahirap man ako, mayroon pa rin akong dangal. Hindi ako papayak na palakihin ang aking maanak ng isang inang sinungaling at mapanlinlang. Mabuti, sagot ko. Inilabas ko ang isa pang papel. Ito ang maliit na card ng isang kilalang abogado na handang tumulong sa atin. Papayak siyang sa huli na natin siya bayaran kapag nakuha na natin ang hatian sa maari-arian. Sasampahan kong kasong paghihiwalay si Benji. Kukunin ko ang lahat ng nararapat sa akin at pagbabayarin ko siya sa pagnanakaw ng aming ipon. Nasa akin ang lahat ng patunay, ngunit kailangan kita, Dimas. Kailangan ko ang iyong patuto sa hukuman na hindi totoo ang sinabing pagsasanay ni Rosel kundi isang malaking panlilinlang. At bilang kapalit,
Handa akong tumayong saksi mo upang makuha mo ang buong karapatan sa pag-alaga sa inyong nga anak ng walang laban si Rosel. Tinitigan ni Dimas ang maliit na card at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang pag-alinlangan sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng tapang ng isang amang nasaktan. Palaging sinasabi ni Rosel na kapag nahiwalay kami, wala akong makukuha dahil maliit ang kita ko at kukunin niya ang nabata, mahinang sabi ni Dimas. Noon iyon, Dimas. Ngayon, siya ang may sala sa batas. Ang pagtataksil at pagpapabaya sa pamilya ay may mabigat na parusa. Hawak natin ang lahat ng alas ngayon, pangungumbinsi ko. Wasakin natin ang kanilang huwat na kaligayahan. Ipakita natin sa kanila na hindi umikot ang mundo sa kanilang mga kasalanan. Tumango si Dimas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Inabot ko ito at nagkamay kami. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Mas mahigpit kaysa sa inaasahan ko base sa kanyang pisikal na anyo. Kasama mo ako rito, Isabel. Lalaban tayo ng sabay. Para sa aking mga anak at para sa, tiningnan niya ang aking tiyan, marahil napansin niya ang madalas kong pag-aplos dito nang hindi ko namamalayan, para sa batang nawala sa iyo. Nang hapong iyon sa lumang kapihan na amoy sunok na kape, isang malakas na samahan ang nabuo. 2 taong nawasak na pinagsama ang kanilang mabasak na piraso upang gawing isang matalim na sandata. Sa labas ng kapihan, madilim pa rin ang kalangitan ng Maynila. Ngunit sa unang pagkakataon mula nung nakaraang linggo, nakakita ako ng isang maliwanag na daan. Hindi daan pabalik sa nakaraan, kundi daan papalayo at patungo sa hustisya. Dimas, itago mo ang mga litratong ito, pilin ko habang nililikpit ang aking magagamit sa mesa. Kapag umuwi na si Rosalia at nagreklamang pagod na pagod siya sa pagsasanay sa Tagaytay, huwag kang magagalit agad. Salubungin mo siya ng maayos. Ipagtimpla mo ang kape. At ilagay mo ang malitratong ito sa ilalim ng kanyang tasa. Gusto kong malaman kung makakapagkunwari pa ba siyang pagod pagkatapos niyang makita ang sarili niyang muha sa Boracay. Ngumiti ng bahagya si Dimas, isang mapait na ngiting puno ang kahulugan. Gagawin ko iyan, Isabel. Maraming salamat sa pagmulat sa aking nga mata. Nahiwalay kami sa tapat ng kapihan habang nagsisimulang pumatak ang mahinang ulan. Pinanot ko ang paglayo ni Dimas sakay ang kanyang lumang motorsiklo. Sumusuwang sa matinding trapik ng Maynila. Maaring kami ang nabiktima ngayon, ngunit bukas sa loob ng hukuman, kami ang magiging mamananalo. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa hukuman. Ang gusali ay hindi katulad ng manakikita sa mapalabas sa telebisyon. Walang nakakakabang musika at walang magandang ilaw. Ang tanging naroroon ay ang amoy ng lumang papel na basa. Ang pawis na daan-daang taong naghihintay na kanilang kapalaran. At ang ingay manag-uusap na naghahalo-halo sa hangin. Nakaupo ako sa isang matigas na upuang kahoy sa gilid ng pasilyo. Sa aking tabi ay si Ginoong Haryo, ang matalinong abogado na inirekomenda sa akin. Seryoso niyang binabasa ang makapal na bungkos ng papel na naglalaman ng aking kaso. Sa kanyang makamay nakasalalay ang aking kapalaran. Hindi lamang ang pagiging malaya ko kay Benji, kundi ang pagbabalik ng aking dangal na matagal nilang iniyapakan. Isabel, mahinang tawag ni Ginoong Haryo nang hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Tandaan mo ang plano natin, huwag kang magpapadala sa galit. Susubukan nilang sirain ang iyong pagkatao upang palabasing ikaw ang may pagkukulang bilang asawa kaya nangyari ito. Lumang tuktugin na iyan ng managtatanggol sa kasalanan. Manahimik ka lamang. Hayaan mong ang mga hawak nating katibayan ang magsalita para sa iyo. Tumango ako ng dahan-dahan. Mahigpit na nakahawak sa aking bag hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Handa na po ako. Sa kabilang banda ng pasilyo, nakaupo si Benji. Hindi siya mapakali. Kasama niya ang isang batang abogado na mukhang hindi pa masyadong bihasa sa ganitong malaban. Malaki ang ipinagbago ng hitsura ni Benji. Ang kanyang damit na dati ay palaging plansado ng maayos ay gusot-gusot ngayon. Hindi maayos ang tabas ang kanyang buhok at nawala ang sigla ang kanyang muha. Halatang halata ang matinding puyat at pag-aalala. Tuwing magtatama ang aming mga mata, iniwas ko ang aking paningin. Nakatitig sa pader ng hukuman na unti-unti nang natutuklap ang pintura. Pumasok kami, sa loob ng silid husgado. Nagsimula ang proseso ng paghaharap kung saan pilit kaming pinakakasundo ng tagapamagitan. Sa isang maliit na kwarto, lumuhod si Benji sa aking harapan sa harap ng tagapamagitan. Umiyak at nagmamakawa na bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Sinubukan pa ng matandang tagapamagitan na pangaralan ako tungkol sa kahalagahan ng kasal. Ngunit nang ilabas ko ang sertipikong pagkamatay ng aking anak at isalaysay ang ginawa ni Benji habang ako ay nag-agaw buhay,
Namutla ang tagapamagitan at agad na isinara ang kanyang aklat. Ang pag-ayos ay idineklarang bigo. Ngayon, nakaharap na kami sa punong mahistrado. Nagsalita ang abogado ni Benji na may halong kaba. Kagalang-galang na mahistrado, hindi po itinatanggi ng aking kliyente ang pagkakamali niya. Ngunit hinihiling po namin ang pantay na hatian sa bahay. Dahil ang buwan ng hulog nito ay nanggagaling sa pawis at sweldo ang aking kliyente sa loob ang 8 taon. Hindi po makatarungan na kunin ito ng buo sa kanya. Tumayo si Ginoong Hario. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting nagpapahiwatik na hawak na niya ang tagumpay. Kagalang-galang na hukom. Sinasabi nilang pantay na hatian. Ngunit paano kung ang mismong asawang ito ang sumimot sa kanilang ipon para buhayin ang kanyang kalaguyo? Habang ang kanyang sariling asawa ay nagdurusa. Tiningnan ni Benji ang kanyang abogado. Puno takot. Ngunit handa na kaya siyang harapin ang pinakamabigat na saksi na ipapasok ni Ginoong Hario sa loob ng hukuman, ang saksing magpapabagsak sa kanyang huling pag-asa. Bumukas ang mabigat na pinto ng hukuman. Pumasok si Dimas suot ang kanyang pinakamaayos ngunit kupas na barong. Ang kanyang ngahakbang ay mabigat ngunit puno ang paninindigan. Nang maupo siya sa silyang saksi at sumumpa sa harap ng batas na magsasabing ang buong katotohanan, naramdaman ko ang matinding kaba na bumalot kay Benji sa kabilang upuan. Tila ba nais na lamang niyang lamunin siyang lupa nang maktama ang kanilang paningin. Ikinuwento ni Dimas ang lahat ng walang paligoy-ligoy. Inilahat niya ng buong tapang kung paano nagpaalam si Rosel na may mahalagang pagsasanay sa Tagaytay. Kung paano siya naiwang nag-iisa na nag-alaga sa 2 maliit na bata, nagpapakain ng simpleng ulam habang umulan. At higit sa lahat, inilabas niya ang pinakamabigat na patunay. Ang nakopya ng mensahe ni Rosel sa matalik nitong kaibigan. Nga mensahang malinaw na nagmamayabang kung paano siya itinuring na isang reyna sa Boracay. Kung paano siya binilhan ng mamamahaling alahas, bag at damit ni Benji gamit ang perang ipinundar naming mag-asawa. Umiyak si Dimas sa harap ng hukom, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding sakit ng isang amang pinagtaksilan upang buhayin ang layaw ng kanyang sariling asawa. Isa lamang akong hamak na guro, kagalang-galang na hukom, nangangatal niyang wika. Wala akong may bigay na labis na karangyaan. Ngunit hindi ko akalain na sa asawa pa ang babaeng ito kukunin ng aking asawa ang yaman na sumira sa pangarap ng aming anak at pumatay sa sanggol na nasa sinapupunan ni Isabel. Tahimik ang buong silid husgado. Maging ang matapang na hukom ay nakita kong dahan-dahang napailing habang nakikinig. Wala nang naisagot ang batang abogado ni Benji. Si Benji naman ay nanatiling nakayuko, umiyak ng tahimik at tinatakpan ang kanyang muha dahil sa matinding kahihiyan. Hubat na hubat ang kanyang pagkatao sa harap ng batas. Ang kanyang magkasinungalingan ay tinunaw ng katotohanan ng dalangang isang amang nasaktan. Lumipas ang ilang linggo bago ibinaba ang pinal na hatol. At tulad ng aking inaasahan mula sa simula, nakamit ko ang buong tagumpay. Pinaboran ng hukom ang aking kahilingan na formal na hiwalayan si Benji. Hindi lamang iyon, iginawat sa akin ang buong pagmamay-ari ng aming bahay at lahat ng natitirang ipon sa bangko. Ito ay ginawang kabayaran ng korte sa maninakaw niyang pra at sa matinding pananakit sa isip at damdamin na kanyang idinulot na naging tuwirang sanhin ng labis na takot at pakawalan ng aking anak. Si Benji ay umalis ng hukuman na walang kahit anong dala kundi ang kanyang sariling anino at mga utang. Ngunit hindi pa rito natatapos ang aking paghahanap ng hustisya. Ang batas ng lipunan ay kailangan ding umusat. Kumuha ako ng opisyal na kopya ng desisyon ng hukuman at ipinadala ito sa tanggapan ng nga namumuno sa pamamahala ng nga manggagawa sa kanilang kumpanya. Inilakip ko ang isang formal na liham na nagsasabing napatunayan na ng mismong korte ang pandarayan nila sa pera ng aming pamilya, pati na ang kanilang immoral na relasyon. Sa isang malaking kumpanyang labis na nagpapahalaga sa malinis na pangalan at tiwala, ito ang pinakamabigat na kasalanan na maaring gawin ng sinumang empleyado. Mabilis na kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Tinanggal sina Benji at Rosel sa kanilang trabaho nang walang nakuhang anumang benepisyo o pabuya. Nakaroon ng malaking mansa ang kanilang mapangalan, isang itim na marka na pumigil sa kanila na makakuhang maayos na posisyon sa ibang kumpanya. Nalaman ko na umuwi si Rosel sa kanilang lalawigan, balot ng matinding kahihiyan dahil alam na ng kanyang buong barangay ang kanyang ginawang paninira ng pamilya. Iniwan niya ang buong karapatan ng pag-alaga sa kanyang mga anak kay Dimas, na ngayon ay tahimik na nagsisimula na ring bumangon at ayusin ang buhay ng kanyang mga supling. Si Benji naman, nalaman ko mula sa kwento ng isang dating kapitbahay, ay umupa ngayon sa isang napakaliit, mainit, at masikip na kwarto malapit sa maingay na riles ng tren.
Ang lalaking dati ay napakayabang, palaging amoy mamahaling pabango at laging nakasuot ng plansadong damit mula sa sikat na pamilihan, ngayon ay namamasada na lamang ng pampasaherong sasakyan sa ilalim ng matinding init ng araw. Araw-araw siyang nag-iipon ng barya upang may pambayat sa kanyang upa at may mabili para sa kanyang makakain. Nang marinig ko ang balitang iyon, nakapagtataka na wala na akong naramdamang anumang galit, tanging awa at isang malamig na pagtanggap na talagang gumagana ang batas ng langit. Ang sinumang magtanim ng pihati ay aani ng labis na kalungkutan. 6 na buwan ang lumipas simula nang matapos ang lahat. Ang aming bahay, na ngayon ay tunay na pag-ari ko na, ay ipinayos ko gamit ang malaking halaga na ibinayat ni Benji mula sa pagbebentang ng kanyang sariling sasakyan para lamang matugunan ang utos ng korte. Pininturahan ko ito ngang kulay na maliwanag at nagtayo ako ngang isang maliit na negosyo ngang pagluluto at pagpapadala ng pagkain mula sa aking sariling kusina. Ang sinigang na baboy, ang pagkain naging piping saksi sa aming matinding pag-away at sa gabing natuklasan ko ang lahat, ay siyang naging pinakasikat na putahe na laging hinahanap ng aking mga suki. Binuhay ko ang aking sarili sa pamamagitan ng sarili kong makamay at pagsisikap. Isang maaliwalas na hapon, nakaupo ako sa aking bagong ayos na balkonahe habang hinihintay ang pagdating ni Dimas at ang kanyang 2 anak. Madalas na silang bumisita sa aking bahay upang kumain ng paborito nilang lutong sinigang. Wala kaming romantikong ugnayan ni Dimas. Kami ay 2 sugatang mandirigma na nakaligtas sa isang madugong digmaan, nagtutulungan na buuin muli ang aming mga sarili at maging mabuting halimbawa sa mga bata. Payapa na ang aking puso, nakangiti akong nakatingin sa maaliwalas na kalangitan. Tahimik na pinasasalamatan ang aking munting anghel na nawala. Siya ang naging tulay upang magising ako sa masakit na katotohanan at mailigtas ang aking sarili sa isang buhay na punong kasinungalingan. Nang gabing iyon, matapos umuwi sina Dimas, naiwan akong mag-isa sa bahay upang maglinis. Habang nahuhugas ako ngang mapinggan sa kusina, nakarinig akong 3 mahihinang katok sa aking pintuan sa unahan. Pinunasan ko ang aking mga kamay at naglakad palabas upang tingnan kung sino ang dumalaw sa ganitong oras. Nang buksan ko ang pinto, wala akong nakitang tao sa labas, ngunit may isang maliit na itim na kahon na nakapatong ng mayos sa aking paanan. Kinuha ko ito ng may pag-aalinlangan at binuksan ng dahan-dahan. Sa loob nito ay ang gintong kwintas ng aking ina na matagal ko nang hinahanap at inakalang nawala, at isang pirasong papel na may mensaheng nakasulat sa pulang tinta. Tinitigan ko ang maikling mensahe sa papel habang unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso. Sino ang nagpadalangang bagay na ito sa gitnang gabi? At anong nakaraan ang muling bumabalik upang guluhin ang bagong buhay na aking itinayo?